Alright, good morning. So, 4:30 a.m. na. Kaka-unload pala nung mixer. Parang last na lang yata, no? Tapos, okay na. So, dito tayo nag-set up. So, eto merong tinatawag na pre-pouring, no? Pre-pouring preparation. Pinapunta natin yung supplier natin dito, yung service engineer nila, kahapon. Tapos, ipina-clearing. Sinabi nila, sir, dito natin set up yung pamphlet namin. Diyan, pina-clearing ng backhoe, etc. Tapos sinukat nila kung anong boom size, no, o boom length ang gagamitin. So yung na-consider nila dito as per their estimate is yung 42 meter pamphlet nila na boom bridge, no. So ito yung ginamit natin yung 42 meter para maaabot yun talaga yung entire na bubuhusan na naka-shower lang tayo. Ibig sabihin wala nang splicing in such a way na mas mabilis ang buhos. Okay, na doon na sa dulo yung pouring crew natin, yung flatworks natin. Nandun na, kinakain na doon. Okay, tapos ito nakikita nyo to, yung may mga plywood niya, yan natatawag na pouring stop or construction joint. Pinaka construction joint natin diyan yung pinaka boundary ng buhos, pouring stop. Tapos meron tayong dalawang power trowel, yan, dalawa, medyo pinatitigas na lang ng konti. So itong finish natin ngayon is smooth trowel finish. Ito parking lot to. Tapos pinalagyan natin ng blue sack. Nakita niyo yung mga poste na yan, may mga blue sack yan, mga sako. O pinalagyan natin para hindi ma-contaminate or hindi madumihan yung mga bakal, kasi doble trabaho yan pag hindi nilagyan ng sako. Yung mga lightans, hindi natin inaalaw yan na may mga lightans, may mga tayo-tayo na semento na titigas, no. Pinakukuha natin yan so doble trabaho, kaya para hindi na mag doble trabaho, pinalalagyan natin ng blue sack pati yung sa tower crane. Alright, so ganito ang trabaho ng isang engineer, civil engineer. Ngayon, pag baguhan ka pa lang, fresh graduate ka, ganito may encounter mo. Ang daming preparation na hindi lang siyempre pagkabago ka lang, kakagraduate ko lang, fresh graduate ka, engineer ka na, mag-observe ka lang. Observe ka lang muna. Alam mo yung ginagawa ng mga senior engineer mo, di ba? Para ma-aware ka. Tapos yung madami. Pag ikaw ang pouring engineer, marami kayong consider. Kagaya nito, yung yung setup, no? Yung setup ng pamphlet. Tapos yung recommendation kung gaano kalaki na pamphlet na gagamitin. Tapos ipapaklear mo yung pinakadadaanan na mixer, di ba? Tapos yung ilaw, kung consider mo yan, yung ilaw. Most likely kung gaano kaliwanag sa ibabaw, ganito yun din kaliwanag sa underslab, meaning sa ilalim. Tapos yung mga scaffolding, yung mga shoring, mga kadena. Diba? Kung napapansin nyo, tad-tad na yan, diba? Sigurista tayo dito, mas it's better na mas marami kaysa kulang. Tapos pag ganito sa safety aspect, hindi wala na tong replay. Pagka nag-collapse yan, wala na yan, disgrasya na. Kaya it's better na sigurista. Diba sabi nila, nasa uli ang pagsisisi. Alright, so ito pinatitigasan to ng konti at tapos itatravel na yan. Ang direction nila papunta from here going there sa may dulo. Okay, tapos yung flatworks natin, ito i-consider nyo to pagka ikaw ang na-assign ng buhos, na mag-abantay ng buhos, engineer ka, pouring engineer ka, consider mo, hihingin mo palagi yung key plan, no? Key plan. Sabihin, nando kasi sa key plan yung slope. So, slope plan.
So, madodouble check mo kung saan ba yung slope nito. So, in this case, papunta ron kasi bakit? Nandun yung mga PVC. Nandun yung mga drain. Yan, nakikita nyo yung mga PVC na yan. Yan, yun yung mga floor drain natin. Therefore, papunta ron ang slope. Pero gentle lang ang slope, gentle lang. Kasi, most likely, yung tubig nito, pagka umulan, yung galing lang sa gulong. No? Galing lang sa gulong or yung mga yung mismo sa ulan na pumapasok sa may pumapasok sa building, pero konti lang. Alright, so ano pa consider nyo? Yung flow, kung saan ang direksyon kung saan uunahin ang buhos, no? Kung saan uunahin. So dito kinonsider namin na dito magi-start. Bakit? Kasi yung pinaka-team nandun doon ang nila So doon kami pinaka-base namin nandun So kung doon ang base namin ng team, so dito na. O rule of thumb, galing sa malayo. From the farthest going nearer. So in this case, ito pinakamalayo, papunta ron, lalapit. Diba? Okay? Okay, so ito lang, no? Ito lang, tas mag-observe lang kayo. Mag-observe lang kayo hanggang ito po, ulit-ulit lang naman to Diba? Yung sakripisyo niya lang yung walang tulugan. Pero sa amin, kami. Ang tawag niyan, nag-rotation kami. Kasi kinabukasan meron pang trabaho Kaya nag-rotation kami. Alright, hinihintay pa yung sa tingin ko last load na to. Kasi doon na lang yun na lang ang kulang Okay, so bababain ko, papakita ko sa inyo yung pinaka-underslab niya. Okay, nasa underslab na tayo, ibig sabihin nasa ilalim. So ito yung papansin nyo, talagang secure talagang ilalim kasi ito yung pinakadelikado na place pagka nagbubuhos. Ito yung pinaka-alay natin, special natin to hindi natin to pinalalagyan ng naka-adjust to in such a way na ito yung pinakadaanan. So ito meron tong layout hindi to basta kinakwenta to. Meron tong design kung paano lalagyan may mga calculation to. Tapos dapat talaga naka-align kasi pag dito naka-align nakakalito pagka nag-check tayo nakakalito talaga. So isa sa mga requirements natin is dapat properly arrange para mabilang natin at ma-determine kung ano ang mga tawag yan para malalaman agad natin kung saan nagkamali. Okay, so roll natin kung gaano kaliwanag sa ibabaw, gandun din kaliwanag sa ilalim. So far, okay naman. Wala naman tagas, wala mga leak. Stable naman to. Pero kung ganito karami, ganito kadikit, talagang kumpante ka, Kasi ito yung pinaka-fatal Pagka nag-collapse to, wala na. Disgrasya na. Kaya requirement talaga yung design calculation, design analysis. Alright, so yun lang muna Sige, thank you.